Hey, hello mga ka-BTP at mga kamag. Ang magandang tanghalian sa inyo lahat. Medyo aga tayo nag-live ngayon ng tanghalian. Kasi gusto ko lang na itong video ni Attorney Claire tungkol kay Rapi Tulfo na nanggagalaiti sa sa mga taga PCSO, no. Kapag makapag yabang lang sa mga mahihirap, ganyan ang ginagawa niyan ni Rapi Tulfo, no. At hindi na muna niya pinag-aralan kung ano ba dapat yung gawin niya, 'no? Magpapatawag siya ng hearing pero hindi niya pinag-aralan kung ano ba talaga ang dapat sa mga taga-PCSO, yung mga nagpapatayo ng wedding, yung mga kabo. Hindi niya muna inaalam kung ano ba talaga ang trabaho ng mga ito bago niya ipaglaban yung sinasabi niya rito na magkaroon ng SSS yung mga kabo at mga nagpapataya, 'no? Halatang hindi niya pinag-aralan, eh, 'no? So panoorin natin. Para maintindihan natin kung ano ba yung pinagkagawa dito ni Rapi Tulfo, 'no? Forward natin. Hindi pa nga nagsisimula yung tanungan natin kung paano ba ipahiya muli ng ating senador na Galing si niyang Senator Raffy mamahiya, eh. Tulfo ang mga tao mula sa PCSO. Hindi pa nga nagsisimula yung tanungan, agad nang binanatan. Ang galing niyang mamahiya, 'no, mga kababayan. Pero pag siya ang, kinontent ng mga small vloggers, galit na galit, nagdemanda na nga. Pinatulan yung mga small vloggers na kagaya ko, pero ako hindi pa naman ako nadidemand. Nag-umpisa pa lang naman akong i-content siya, eh. Para lahat naman tayo, 'no, matuto tayo, 'no, maaral natin kung ano ba talagang klaseng senador itong si Rapi Tulfo. Hindi po tayo dapat magpauto. Kasi sa ginagawa niya nito, inuuto niya yung mga mahihirap o pobre na kung tawagin niya. O yan ang tawag niya sa atin, eh, mga mahihirap, mga pobre, 'di ba? So dapat alamin natin, pag-aralan natin kung itong si Rapi Tulfo ba ay magaling ba talagang senador o nang-uuto lang ng mga mahihirap para sa sarili niyang kapakanan. Tuloy natin. Senator Raffy Tulfo, yung head ng PCSO. Pakinggan natin to. Kayo sa PCSO parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo, and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Hindi lamang naka-attend sa pinatatawag mong hearing, ay mayabang na ba? Yun ang Pakinggan yung sasabihin dito ni Attorney Claire. Kung gaano siya ka-ignorante. Okay, tuloy natin. ba ang tingin mo sa mga taong hindi agad sumusunod sa nais mo? Mayayabang na ba sila? Samantalang pinadala naman niya yung mga taong nakakaalam ng programa ng PCSO. Hindi ba sila sapat para tanungin mo? At kailangan pa na nandiyan ang kanilang general manager na si Melquiades Robles? Kung nandiyan siguro si GM Robles, ay malamang na sabihan mo agad na siya ay mayabang. Mas okay siguro na wala siya. Tama. Dahil nandiyan naman yung mga tao na maaaring sumagot sa iyong mga katanungan. Hindi ba? Na kailangan Siga ang dating, no? Siga ang dating nito, eh. Gusto niya lahat ng taga-PCSO pupunta diyan. 'Di ba? Kaya andyan na nga yung abogado, saka isang representative pa. Gusto pa niya yung manager para ano?
Para pagalitan din yan ng harap-harapan para ipakita sa mga mahihirap o pobre na ang general manager ng PCSO, itong ginagawa ko, pinapagalitan ko. Ganun, para ito namang mga tulponatics, yung mga naniniwala sa kanya, bilib na bilib. Diba? Kaya nga nandiyan pa si GM. So ano ba yung iniisip nyo at balak nyo sana na dapat nandiyan si GM Robles? Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Diba? Kayo mismo ang humingi ng reschedule, and then pagdating nung date na pinatos namin, yung date na binigay nyo a week later para sa hearing na ito, So ito po, senior ko po sa inyo tong video na to para sa mga magwe-wetting at saka sa mga kabo, no? Kasi baka mamaya, mauto kayo nitong si Rapi Tulfo. Na ito kasi pinaglalaban niya rito na magkaroon kayo ng SSS, kayo mga magpapatayan ng wetting at mga kabo, no? Yun nga. Kasi yun ang yung target niya eh. Yun ang target market niya, mga mahihirap, mga pobre. Para sa sarili niyang kapakanan. Totoo itong sinasabi ko po. So ngayon, nga naman, pag narinig ng mga magwiwiting at mga kabo na ito pinaglalaban niya, ay bibilib sa kanya. Pero alamin po natin kung bakit hindi kayo po pwedeng magkaroon ng SSS. Sabihin natin. dala kayo ng sulat last minute na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. Wow! Galit si Senator Raffy Tulfo. Nakakatakot naman yan. Kapag Very kami entitled umating eh. dalawa, ayaw niya pa rin. Dapat ba lahat ng taga-PCSO nandiyan para sa hearing? Yung mga sagot, bakit kaya hindi mo muna sila tanungin? Baka naman alam nila yung lahat ng sagot sa mga katanungan mo. Tama. Huwag ka munang magalit. Hmm. Nagpapakita ka na naman ng iyong kapangyarihan yan eh. Kita mo? Ala pang paliwanag, nagagalit na siya. Hindi, sabi nga ni Atty. Claire, hingan mo muna ng paliwanag bago ka magalit. Diba? Ala eh. Higa eh. So, hinay-hinay lang, Senator Raffy Tulfo. Kasi, maaaring dalawa ang pinadala sa'yo. Dahil yung dalawa ay sapat na para matugunan lahat ang mga katanungan mo. I'm sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na Oh. dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. Talaga ba? No, let me speak first. Sa mga ganitong pagalit ni Senator Raffy Tulfo, Hindi kasi usually naman po, di ba mga kababayan? Halimbawa, ikaw ay isang manager ng kumpanya, halimbawa na, meron kang empleyado o staff na late dumating. Di ba hihingin mo muna yung paliwanag niya bago ka magalit? Kung acceptable ba yung paliwanag niya? Di ba? Eto si Raffy Tulfo, wala pang paliwanag, hindi niya hiningi yung paliwanag ng mga taga-PCSO, galit na galit na. Di ba? Parang nireregla lang. ano bang nakukuha niya? At ano ba ang nakukuha natin? Hindi lang naka-attend yung iba, kung hindi man naka-attend sa schedule na gusto niya, dahil siguro mayroong maraming ginagawa. Di ba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng e-lotto. Naman At pala, may dahilan nag-request naman kayo pala. ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the day before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Kung hindi pa ako nagbanta na magpe-privilege speech ako at ipapasampin ako kayo, hindi pa sana kayo mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. Lakpakan, Raffy Tulfo. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Lumilitaw daw na may pinagmamalaki.
Feeling niya kasi nasa RTIA siya. Yung RTIA kasi dinala niya sa Senado. Sino kaya yung may pinagmamalaki? Di ba mas mukha siyang may power? Mas powerful siya dahil kapag hindi umaten sa kanyang hearing, pinagbantaan niya na. Siya na nagsabi na kung di pa niya pinagbantaan na magbibigay siya ng privilege speech. Hindi pa darating. So sino ba ang mas may power? At sino ba yung may ipinagmamalaki? Diba? Ang galing na Nagmamayabang kayo sa PCSO. Bilib ako dito, ang galing niya maghimay-himay. Go ahead, Attorney Contacto. I'm Good not mor- mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y Di magalit ka. nagmamayabang. Diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry kung ikaw ay na-offend. Buti na lang, di ko binoto it's not to about you. Robin Padilla Good binoto morning, eh. Mr. Senator. nagsisisi First, na we ako. would like to So Paul, I offer. would like to diyan sa PCSO. Not you personally. I'm sorry kung ikaw ay na-offend. It's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to So Paul, I offer. would like to acknowledge the presence of Tawanan tuloy siya Senator ng Robin lawyer. Padilla. Senator, good morning. Ma'am. Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. To be frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, the No, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo ang nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-lotto launching and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yon isa-set natin for next hearing, kayo po nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka-attend. Lahat kayo, parang boycott. Yan sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Hindi ko kasi makita na yung mga hindi dumating, Grabe. samantalang may pinapunta na, ay sasabihin mayabang o may pinagmamalaki. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam, Senator Tulfo, na maaari itong mga taong itong ipinatatawag mo ay may mga trabahong ginagawa. Hindi naman sa lahat ng oras ay dapat kang pagbigyan. Tama. Total, ang pagtatanong mong ito ay para sa in aid of legislation, di ba? Bakit kailangan lahat ng tao sa PCSO ay papuntahin mo? Tama. Paano kung may ibang trabaho at yung mga tao na pinadala na lang ay sapat na? Huwag ka muna kasing magmarakulyo. Di ba? Huwag munang magalit. Sino ba mas nauna? Nauna ba itong hearing na to? O yung hearing niya with Senator Pia Cayetano? Kaya mainit yung ulo. Kasi doon medyo kinain siyang buo eh. Kasi doon Kaya naman pala. Kinain naman pala siya ng buo noong unang hearing. Hindi ko napanood yun eh. Tingnan natin. medyo napahiya siya kasi hindi siya makasagot. So ngayon, babawi ba siya? Dito sa mga hindi niya karanggo dahil mas mataas siya dahil senador siya? Ito lang ba yung mga kaya niya? Your Anak Honor, kayo ng Diyos dyan sa PCSO? no, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. Yung mga taga-PCSO daw ay anak ng Diyos. May pinagmamalaki daw dahil parang mga anak ng Diyos. No, you don't have to request. Galing magsalita eh. Nagmamayabang kayo siguro that the least that you can do is apologize. Nako, yun lang pala yung hinihingi Senator Raffy Tulfo. Ang hilig niya magpa-apologize, no? Yung sinasabi niyang ano, yung dinimanda niya yung mga small vloggers. Sabi niya, humingi lang doon ng apologize, okay na. Di ba ang hilig niya magpa-apologize kahit wala namang kasalanan yung mga tao? Eh sino, ang mga si Atty. Claire, sino ba anak ng Diyos dito? Mag-apologize na kayo agad. Kundi magagalit siya talaga. Diba? Sabi niya, sabi ni attorney, may request sila. Ayaw niya ng request. Ang sabi ni Senator Raffy Tulfo,
Kailangan mag-apologize kayo. Sige na, mag-apologize na kayo para hindi masyado uminit ang ulo. Matapos na lang. Sino ba ang parang anak ng Diyos sa Tuloy na Senado? Atty. Claire eh. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. Yan, okay na And I'm yan. explaining the absence of the resource persons who can Masaya ka na, Rapi Tulfo? explain and answer your questions in detail. No, Ma'am Attorney Contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, Ulit-ulit, launching ng ILOTO. Napansin niyo pa ulit-ulit lang siya. No? Nag-explain yung abogado, babarahin niya para ulitin lang niya. Sinabi niya kanina. Diba? Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita niyo na po yung schedule ninyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the ILOTO. What we have here is, we did mention Yung first letter ninyo is September ILOTO launching. 18. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the ILOTO, and the second is the transition the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Contacto, dahil lang sa Pati naman, nag-explain, pinigil na naman niya. Diba? Pag nag-explain, pinipigil niya. Ayaw niya marinig yung explanation kasi alam niya, kakainin na naman siya ng buo. pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay. Basta Sana nadinig niyo, Senator Raffy Tulfo, na magkakaroon na ng expiration yung system na ginagamit. Kaya busy sila sa pagtatrabaho. Kahit binigay nila yung araw na yan, kung sa pakiramdam nila ay hindi sapat yung oras nila para maasikaso lahat dahil meron mag-expire na system, yung ginagamit sa system. So ba't hindi mo mapagbigyan? Humingi sila ng extension. Ibig ba sabihin na pag hindi sila nakarating sa pinatatawag mong hearing, kahit nga sila yung nagbigay ng date, nagkataon na hindi nila kaya yung araw na yon dahil busy sila. Kailangan bang magalit ka kagad? Di ba dapat intindihin mo? Kasi may trabaho rin sila katulad mo. Kailangan din nila ng oras. Dahil nga meron silang hinahabol na period. Yung October 1, 2023, dapat malinis na. Yung sinasabi nilang expiration ng system. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na Oh, imagine nag-sorry na ah. Pero insist pa rin niya yung mayabang mga taga-PSO. twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanteng hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Senator Raffy Tulfo, Satisfied? nagpapaliwanag kung bakit wala si GM at yung mga assistant managers. Pakinggan mo kaya muna. Kasi di ba hearing naman to, hindi naman to monolog mo, hindi naman to lecture lang. Hearing ito, ibig sabihin, ang gagamitin dito, tenga, hindi puro bibig. So pakinggan muna Tama. nyo kung ano yung sinasabi para magkaintindihan kayo. So nakita nyo, di ba, nag-e-explain si Atty. Contacto kung bakit kailangan silang maghingi ng extension para sa pagdinig. Di ba? Doon sa hinihingi mong araw ng pagdinig. Sana maintindihan mo yon. Pero dahil nag-e-explain na siya at mukhang ang tao ay maiintindihan kung bakit kailangan silang humingi ng extension para sa hearing na hinihingi mo. Bigla mong kinat. Ayaw mo na madinig. Ayaw mo madinig yung sasabihin nila, pero ikaw,
patuloy sa paninira, sa pamamahiya ng mga leaders or mga head ng PCSO. Hindi ba unfair yun? Hindi ba ikaw yung nagbintang, ikaw yung nagsabing mayabang yung mga tao, ikaw yung nagsabi na parang mga anak ng Diyos, ikaw din yung nagsabing parang may ipinagmamalaki. Hindi ba pwedeng pakinggan mo muna yung sinasabi ng mga taga-PCSO para malaman mo kung bakit hindi nga kayang umaten lahat, including the GM and assistant managers dyan sa hearing na pinatawag mo. Unfair yun, Senator Raffy Tulfo. Ayaw mong pakinggan sila, pero ikaw, tuloy ka sa pagrarant doon sa mga taga-PCSO. The reason why we need Ayaw niya makinig. Gusto niya siya lang magsasalita. Diba? Gusto niya, yung galit niya kanina, nung umpisa pa lang, baka kasi ano siya, kakainin siya ng buo dun eh. Galit ka kagad, wala pa explanation. Kaya ayaw niya ng pag-explainin. Yan ang totoo dyan. Kasi alam niya siya lang ang tama dito. to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELA, the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Cotacto, Ano? dahil lang sa pagpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay, Basta sir. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. Sinabi niya na let's proceed na lang. Pero may pahabol pa si Senator Raffy Tulfo. Basta kayo dyan, mayayabang kayo. Pero ba't ayaw mong pakinggan yung tao mag-explain kung bakit nga wala yung iba dyan? Di ba valid naman yung reasons nila eh. Kasi may ginagawang trabaho at may mag-e-expire. No? May mag-e-expire na system, yung ginagamit na system. Dahil lang doon, hindi makarating, mayabang na. Tapos ayaw mong pakinggan yung explanation nila. Tapos ikaw, ang gusto mo, yung ibang tao, nadidinig yung paggalit mo sa kanila. Kung paano mo... Kasi nga, siya lang yung tama dyan. Mula umpisa hanggang dulo, siya lang ang tama. Kaya ayaw niya marinig explanation kasi kakainin siya ng buo na naman. Diba? Yun kasi yung style ni Raffy Tulfo eh. Mapapahiya siya sa mga mahihirap. At sirain yung pagkatao nung kanilang head, yung GM nila. Ninyo, let's proceed na lang. Okay, Basta sir. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. Oh. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanting hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Sana bago ka magalit ng ganyan, tinanong mo muna yung dahilan ba't kailangan hindi makarating. Dapat may konting understanding ka dyan. May konti kang patience. Parang yun yung wala eh. Yun yung wala sa inyo dyan, sa Senado. Na kapag ka hindi nasusunod yung gusto, Bagal po kasi ng internet ko, sorry. galit na kayo. Para bang minaliit na ang Senado kapag hindi nasusunod agad ang gusto. So sino ba yung lumalabas na mga anak ng Diyos? At sino ba yung lumalabas na mayabang? Tanong lang naman. Now, nung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-oo kayo, you send us a letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo kobrador ng STL o wala pa rin? Dapat meron silang SSS Pilal Pag-ibig. Because every single day, Ito na po yun eh. Pinaglalaban niya rito, magkaroon ng SSS ang kabo at saka kubrador ng weteng. Pero hindi naman niya alam kung ano ba ang trabaho ng kubrador at saka ng kabo ng weteng. Banat siya ng banat. Pakinggan nyo. sinasabi nyo agent sila, sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para mo lekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kubrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon, bilyones kada taon, ang mga STL operator na yan,
And yet, katiting lang na portion yan, ilaan para sa benefits ng mga kabot, kobrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Ayan tayo eh. Gusto na naman palabasin. Ayun ganun siya, attorney, kung anong paliwanag kung bakit walang SS ang obrador at saka mga kabo. Ang Na ganun. kaya niya gustong magkaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga kubrador at mga kabo. Parang gusto niyang palabasin na siya ay mahirap. Ito ay para sa mga mahihirap na nangungulekta ng taya para sa STL operators. Dapat bago ka humiling, Senator Raffy Tulfo, na yung mga kubrador at kabo ay mabigyan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig o gawing silang miyembro, no? Isali sila ng STL operators sa listahan ng mga lumalabas na empleyado para mabigyan ng or mabayaran ang SSS contributions o contributions sa PhilHealth and Pag-ibig. Alamin mo muna ano ba yung nature ng trabaho ng kabo at Yun, saka ng sinasabi kubrador. ko, diba? Diba? Kasi masarap sa pandinig na itong mga taong ito na kumukuha ng taya, umulat umaraw, nandiyan dyan sila para kumulekta ng taya at para sa STL operators. Dapat bigyan nyo ng pakinabang mga yan. Dapat bigyan nyo ng benepisyo yung mga yan. Teka lang, Sir Raffy Tulfo. Alamin mo muna yung nature ng trabaho nila. Yun, dapat alamin muna daw yung nature ng trabaho bago magdadakdak si Raffy Tulfo na bigyan ng SSS ang mga obrador ng wedding at mga kabo. O pakinggan natin kung ano sasabihin ni Atty. Claire at ito yung katotohanan. Sila ba ay empleyado ng STL operators para isama sa listahan ng mga empleyado na mabibiyayaan para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Nako, aralin nyo muna ano ba sinasabi ng labor laws patungkol dito. Hindi po lahat ng taong Atty. Claire, pasensya ka na, hindi nga inaral. may ginagawang trabaho sa isang kumpanya, sa ibang tao, meron ng employer-employee relationship. Of course, ang kasambahay, nasa batas yan, na dapat sila ay bigyan o mabiyayaan para sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kasi nasa batas nga. At saka meron silang relationship. Amo niya, kasambahay niya. So, may employer-employee relationship, di ba? Pero ang kabo ba sa kakobrador, may employer-employee relationship? Senator Raffy Tulfo? Alam mo ba ang test? Kung kailan matatawag na ang relasyon ay employer-employee relationship? Nako, mukhang hindi mo to alam. Ako hindi ko rin alam, ngayon ko lang nalaman kay Atty. Claire. Kaya pinipilit mo itong mga taga-PCSO na pilitin ang STL operators na bigyan, no, ng or bayaran ng SSS contributions, PhilHealth at Pag-ibig, pabor sa kanilang mga kubrador at kabo. Mali ka dyan, Senator Raffy Tulfo. Kung gusto mong gawin Mali ka yan, talaga dyan, gumawa ka muna Raffy ng Tulfo. batas. Ang nangyayari kasi sa'yo, puro utos lang. Para bang sinabing, di ba, pinangako nyo, gagawin nyo ito. Pero, ano ba yung pangakong sinabi? Baka naman ang sinabing pangako, titignan muna kung qualified ba. So, ang tanong natin dito, ang kabo ba at saka kobrador para sa STL operators ay qualified ba para ang SSS contributions ay bayaran ng STL operators pabor sa kanila? Abay, tignan muna natin, sila ba ay empleyado ng STL operators? Yan ang sinasabi ni attorney, kailangan empleyado ka muna. Kaso, ang mga kubrador at mga kabo ay hindi naman pala empleyado. Na para kumbaga part-time lang yan, parang labor yung nagagawa ng bahay. Parang ganun lang yung ang trabaho mo kapag ikaw ay kubrador at saka kabo. Hindi ka related doon sa PCSO. Diba? Kaya malabo na magkaroon ng SSS itong mga kabo at mga kubrador. Hindi alam ni Raffy Tulfo yung kaya banat ng banat.
ang nag-guide po kasi sa amin is yung aming STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi, which was approved by the OP rin po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin, ay they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. po. So, and also, included in that, yung certificate of remittances po nila. Hindi To show niya proof naintindihan that, yun. Hindi niya naintindihan yun na mag-submit ng, ng remittance sa SSS. Hindi niya nakuha yun. Tanyo, pakinggan nyo have been complying with the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. So, yes po, sir. Hindi nila submit? Hindi sila nakapag-comply doon sa request ninyo? Doon sa mga dokumento nyo? They comply, Mr. Senator. It is actually a non-negotiable requirement when Okay. AACs apply for renewal. So much so that if the AACs who apply for renewal do not submit these submissions, they will not be renewed. Okay, So, teka muna. So, yung tumakabo at kubrador, Hindi niya naintindihan. ni-require nyo na mag-submit ng mga documents. Ano daw? Parang hindi nakikinig si Senator Raffy Tulfo dito. Wala naman silang sinabi tungkol Diba? sa kabo eh. Hindi niya Or naintindihan kubrador. talaga. Tungkol sa pagsasubmit Yes. ng mga papeles. no, sir, the AAC, sir. So it is the Opo, hindi naman po ako nagmamagaling. Hindi ako matalino, no? Hindi ako kasing talino ng mga nandyan. Hindi ako kasing talino ni Rapi Tulfo. Pero dito, nagmumukha mas matalino pa ako eh. Hindi ako naintindihan ko kung ano sinabi ni Kuya eh. obligation of the AACs to submit What is to EAC? authorized agent corporation, sir. So these Okay. are the corporations who operate the STL. So, Now, what did you require from authorized agent? under our IRR, sir, Huwag ka na mag-acronym kasi hindi ako sanay. Okay. under our rules, sir, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. It is a non-negotiable requirement, sir, when authorized agent corporations apply for renewal. Under our rules as well, sir, an authorized agent corporation who does not submit these documents when they apply for renewal will not be allowed to be renewed. This is also, sir, moreover, sir, the registration with SSS, PhilHealth, and Pag-ibig is also a non-negotiable requirement when when a corporation rather applies as an STL-AAC, authorized agent corporation. So if these are not present under our current rules, they will not be allowed to operate, sir. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. They are being required, sir. Oh, Senator Raffy Tulfo, medyo hasain niyo po yung listening skills ninyo. Sinabi po nila na nire-require na nila. Kasi si Rapi Tulfo, ang gusto lang niya, ang mangyari, yung gusto lang niya. Hindi niya naintindihan kung ano sinasabi ng dalawa. Nakikinig po ba kayo? oh, kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, My goodness. magko-comply sila nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ang mga kubrador at kabo. We, And I want it to happen kasi nung last time nangako kayo sa akin na magkakaroon na and this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? So paano mo ba malalaman kung ang isang tao ay matuturing na empleyado ng isang kumpanya o ng isang individual? Meron tayong tinatawag ng fourfold test. Dito dapat, lahat ng kategorya dito ay dapat pasado ang isang tao para masabi na siya ay empleyado. Ang una, the selection and employment of the employee. So ang tanong natin, si STL operator ba? Siya ba ang nag-hire? Ginawa niya bang empleyado? Yun kasi. Oh, yung mga magkubrador at saka yung kabo, siya ba ang PCSO ba ang nag-hire sa mga yan? Oh, hindi naman eh. Kubrador? At saka si Cabo? Wala silang employment contract. Oh, wala. Bakit? Dahil yung mga kubrador ay naniningil lang Hindi nga kasi pinag-aralan ni Rapi Tulfo kung ano ba ang papel ng kabo at saka kubrador doon sa PCSO. Hindi niya kasi inalam. Bira lang ng bira. ng taya. Pupuntahan lang nila kung sino yung tataya. At sila ay kumikita out of the commission. Hindi sila kumikita dahil may sweldo sila. Wala silang sweldo sa STL operator. Ang kita nila ay komisyon mula sa kanila nasingil at maaaring mula doon sa nanalo. Ama. So, hindi sila hinire as employee. Ama. Hindi sila hinire ng PCSO as employee. Namumursyento lang po sila. Yung kabo at saka yung kubrador, namumursyento lang. Yung sinasabi ko, para ka lang labor sa construction. No? Na hindi ka empleyado, nangontrata ka lang, halimbawa, nangontrata ka ng bahay, o yung mga tauhan mo, kinuha mo lang yan, pero hindi empleyado. Diba? Walang kontrata, kumbaga wala pong kontrata. Sabi nga ba, yung kontrata ng trabaho, di ba meron naman yun, kahit sa factory meron.
Di ba po? Eh, sa PSO, tsaka yung Cobrador at tsaka yung Cabo, sa PSO, wala silang kontrata. O, yun ang malinaw. Ganon din ang Cabo. Si Cabo ang siyang magdadala ng nasingil na mga bets doon sa STL operator. Kaya si Cabo at saka si Cobrador ay self-employed. Sarili nila self-employed. yon. Hindi sila empleyado ni STL operator. Tama. So bakit magkakaroon sila ng SSS Pag-ibig PhilHealth na pinipilit mo? Kung gusto mong gawin yan, di ba? Dapat si Cobrador saka si Cabo merong oras, may working hours na sinusunod. Di ba? Dapat 8 hours. Katulad na sa labor. So dito hindi naman hawak ni STL operators yung oras nila. Kung kailan sila maniningil, kung kailan sila magpapataya, kahit hindi sila pumasok ng araw na yun, kahit hindi sila maningil na yun, kahit nagbakasyon sila ng 10 araw at hindi sila gumawa ng kanilang trabaho bilang Cobrador, walang pakialam si STL operator dahil hindi nila to empleyado. O, Tapos, di ba kahit 10 buwan ka hindi magpataya, okay lang. Tapos pagbalik mo dun sa Cabo, pwede ka ulit magpataya. Di ba? O ganun din yung Cabo. Pag hindi siya nagkabo ng 1 buwan, walang pakialam si PCSO doon. Kasi nga, hindi naman sila empleyado. Hindi sila tatanggalin. hindi nga sumusweldo, wala ngang income mula sa STL operators, kumukuha ng komisyon mula sa taya at mula sa nanalo. Bakit mo pabibigyan ng SSS Pag-ibig PhilHealth ito? Pangalawa, payment of wages. May sweldo ba yung Cobrador at si Cabo mula sa STL operators? Di ba wala? Kasi sarili nila yun eh. Sarili nila yun. Sila yung kumakayod para magkaroon ng malaking komisyon. Sure naman yung kanilang komisyon kapag sila ay nakasingil Tama. ng mga taya. So definitely walang employer-employee relationship. 10% ano? Pangatlo, power of dismissal. So, kapag siya hindi naningil ng 10 araw, hindi siya nagpataya, tatanggalin ba siya ni STL operator? Hindi. Hindi. Kasi si STL operator, may sarili Hindi niyang na mga empleyado na nakasama niya sa operation. Pero yung nagbibigay ng taya, kanya-kanya yan. Kanya-kanya yung komisyon. So, walang power of dismissal si STL operator. Kahit magbakasyon ng 10 taon o magbakasyon ng 10 buwan si Cabo at saka si Cobrador. Ano sasabihin niya? Oy, hindi kayo nagpataya. Tanggalin ko na kayo. Hindi ganun. Kasi wala namang employer-employee relationship. Pang-apat, the Malinaw, power of the employer to control the conduct. Malinaw mga kababayan sa mga kababayan ko na Cobrador at saka mga Cabo, malinaw na hindi kayo empleyado ng STL. Diba? Kasi nga, magpatayaman kayo o hindi naman kayo pwedeng tanggalin. Diba? Magkabo man kayo o hindi naman kayo pwedeng tanggalin ng STL kasi nga hindi kayo empleyado. Kaya hindi rin kayo po pwedeng bigyan ng SSS ng PCSO. Kasi nga, hindi naman kayo empleyado. Malinaw tayo dyan Kaya huwag kayo masyado maniniwala kay Rapi Tulfo. Diba? Inuuto lang tayo niyan. Of the employee. O dito ba? May sinasabi bang STL operator kung kailan siya dapat magtrabaho? Gusto ko 8 o'clock, kumuha ka na ng taya. May control ba si STL operator ng ganon? Sasabihin niya kay Cabo, gusto ko Cabo, dapat lahat ito kompletong taya. Ayoko ng hindi kompleto. Saka ang gusto ko, ang gagamitin yung notebook, ito. Pagka kuha nyo ng taya, mag-report kayo agad sa akin. Walang ganong power si STL operator. Si Cabo, saka si Cobrador, kanya-kanyang kayod yan. The more na makakuha sila ng taya, mas okay sa kanila, mas malaki yung kanilang komisyon. So, Tama. may control ba si STL operator sa komisyon na kinukuha nila? Wala. So, yung apat na Pero to, may percentage, alam ko yan Sa piso, 10 yata yung kay Cobrador. Tama po ba? Magkano po ba yung komisyon nila? Alam ba, 10 piso. 10 piso ang ano nila, ang komisyon. Tama po, di ba?
So walang specific na kitaan. Ibig sabihin dito, kung magkano lang yung napataya mo, kung magkano yung porsyento, yun lang kikitain mo. Ngayon pag nagpatama, alam ko may balato lang. Tapos may commission ka pa rin na manggagaling sa kabo. Tama po, di ba? Wala si sitwasyon ng kubrador at saka ng kabo. So bakit mo pipilitin ng STL operator na sila, no, bayaran nila yung SSS contribution, PhilHealth and Pag-ibig, at sa PCSO ka nagagalit? Gawa ka muna kaya ng batas na lahat ng Imagine, ano? Nonsense po yung patawag na to ni Rapi Tulfo. Nonsense. Sayang pera, sabi nga ni Atty. Libayan, sayang oras, sayang pera. Kasi nonsense eh. Walang sense tong patawag na to eh. Kaya nga siguro ay sila pagbigyan ng PCSO para harapin sila sa Senado. Kaya 2 beses siguro nagpaalam na hindi sila makakatin kasi nga pinag-iisipan nila kung atin sila o hindi, kasi nonsense naman talaga tong hearing na to. Diba? Gusto lang talaga mag-grandstanding ni Rapi Tulfo para magyabang sa mga mahihirap na pobre na kung tawagin niya. Diba? kabo at saka ng kobrador ay dapat mabiyayaan din. Dapat yung STL operator ay bigyan sila or bayaran na ang SSS contribution. Hindi pwedeng puro utos lang. Isip muna kung dapat or qualified. Kapag hindi nasunod, galit. Tapos wala ka namang ginawang Diba? batas patungkol dito. Wala silang nilalabag na batas. Kasi hindi Tama. sila employer-employee relationship. Kung may nilabag tong PCSO, demanda mo Rapi Tulfo. Diba? Kasuhan mo. Hindi ka papatawag mo sa Senado na wala namang kakwenta-kwentang hearing. Diba? Eventually, wala naman talagang sense ng hearing na to. Nag-aksaya lang ng oras. Nag-aksaya lang ng pera. Diba? Wala sila nun. So, tignan nyo ha, Senator Raffy Tulfo. Ito halimbawa, yung isang STL operator, required magbayad ng SSS contribution para sa mga kobrador at kabo. Di ba mas mauunang magalit ang SSS kesa sa inyo? Tama. Si SSS agad magdidemanda for non-payment of SSS contributions. Correct. Pero wala kasi Hahabulin sila ng SSS eh. Kung tama si attorney eh. Pag ang PCSO, empleyado nila, ang kobrador at kabo at hindi sila naguhulog ng SSS, SSS mismo ang hahabol sa PCSO, hindi si Rapi Tulfo. sa batas. Bakit kailangan mong ipilit? Uutusan mo na dapat bayaran ng SSS? PhilHealth Pag-ibig? Wala sa batas to. Saka wala silang employer-employee relationship. Gawa ka muna ng batas bago mo sila pagalitan. Nagagalit ka na agad. Tapos gusto mong ipamukha sa ibang tao at gusto mong ipakita sa mga pobre at mga mahihirap Yun ang na tama ito doon. ay ginagawa mo para sa kanila. Yun ang tama. Yun ang totoong objective ng patawag niya sa Senado na ito, ng hearing na to. Ang objective niya rito is magyabang, magpa-impress sa mga pobre at mahihirap. Yan ang tawag niya sa atin, pobre at mahihirap eh. Yun ang totoong objective niya sa hearing na to. Kaya sayang pera, sayang oras, sabi nga ni Atty. Libayan. Pero problema, wala sa batas. Hindi rin sila qualified for that. Sana maisip niyo po yun. Yun lang naman. Kasi po, sila po ay self-employed na matatawag. So pag self-employed, hindi po sila covered ng STL operator. So wag yung pagalitan yung PCSO. Oh, medyo mahaba-haba pa itong pag-uusapan natin dito. Siguro itutuloy natin Okay, ulit part three sa to. susunod nating episode. Yun. Hanggang sa muli, magkita O yun mga kababayan, no? Kitang-kita dito na si Rapi Tulfo ay totoo na grandstanding. Dati kasi ayoko naman siyang i-content. Kaya lang nung nagdemanda siya, dinimanda niya yung mga small vloggers na kung tawagin niya, kami nga po yun, no? Na nagbablog ako, wala naman akong kinikita pa rito eh. Wala pa akong kita dito sa pagbablog ko eh. Dinimanda niya yung mga small vloggers, kasama sila Atty. Libayan, ewan ko lang kasama si Atty. Claire eh. Ang balita ko, takot siya dito kay Atty. Claire eh. Na kumukontra sa kanya. No?
Kung sa akin lang po, parang ini-encourage niya ang lahat ng mga politiko na magdemanda kapag sila ay kinokontra o kinikriticize sa kanilang mga maling gawain. Diba? O, dito sa Maribeles, dito sa Bataan, sino bang malakas ang loob na nagbablog para lang sitahin yung mga tiwali ditong politiko sa atin? Diba? O sige, di sa pagyayabang, inaamin ko, ako po, isa po ako sa bumabati ko sa mga politiko natin dito sa gawa nilang mali. Kaya nga nagkakademanda ako eh. Pero, hindi ako para magpaka-hero dito mga kababayan, no? Hindi ako nagpapakabayani dito. Sadyang, hindi ko lang kayang tiisin kung ano yung ginagawa ng mga politiko dito sa ating bayan, sa ating mga mamamayan. Diba? Kung karamihan sa atin ay nakakatiis sa gawaing mali ng mga politiko ngayon na nakaupo dito sa atin sa Bataan, hindi po ako ganun. Hindi ko po kayang tiisin. So yun lang po, no? Sana itong mga kabrador natin at sa mga kabrador, sana nalinawan po kayo dito na inuutulang po kayo ni Rapi Tulfo. Hindi po totoo na siya ay totoong concern sa inyo. Kasi nga po, pobre at mahihirap ang ginagamit niya para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya nga siya naging bilyonaryo na yata to eh. Kaya siya naging bilyonaryo dahil sa ating mga pobre at mga mahihirap. Diba? Kasi tinangkilik natin yung yung tinatawag na Rapi Tulfo brand of justice. Diba yung trial by publicity niya sa RTIA, sa Rapi Tulfo in Action? Diba? Obistado na ngayon lahat po yun. O ginagamit niya yung mga video ng mga mahihirap, ng mga away asawa, away kapitbahay, away pamilya. Ginagamit niya yung mga video na yun para mag-gain siya, para kumita siya sa YouTube at sa Facebook. O kaya siya naging bilyonaryo dahil sa mga mahihirap. Diba ngayon, ito, nasa Senado siya. Nasa Senado siya ngayon. Anong ginagawa niya? Walang kwentang hearing kagaya nito. Napaka-nonsense po ng hearing na to. Totoo lang, sayang pera, sayang oras. Yan ang lagi sinasabi niya Atty. Libayan at mga ibang mga vloggers pa. Diba? Tapos papagalitan niya yung mga taga-PCSO na wala naman siyang dahilan. Diba? Kaya nagalit po ko sa kanya ngayon eh. Dahil yung mga politiko natin na sa buong Pilipinas, mapalokal man yan o barangay, parang ini-encourage niya na yung mga small vloggers na kagaya ko, busalan ng bibigyan. Idemanda yan. Ginagamit nila yung ginagamit nila yung kasong cyber libel para sa sarili nilang kapakanan din. Napaka-unfair lang po talaga kasi. Napaka-unfair. Ngayon palagi ko na po siyang i-content ngayon. Magalit na kayo sa akin kung magagalit ko. Sana wala po ang pakialam. Kasi alam ko namang mali talaga yung ginagawa niya. Pasensya na po mga kababayan, no, mga ka-BTP, mga kamag. Muli po, isang magandang araw sa inyo. At lagi nga po sinasabi ko sa inyo na minsan lang po tayo mabubuhay. Gamitin na po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.